ang nobina sa mahal na Birhen ng Lourdes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon kong Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo, aking hari at mananakop sa akin, na sinasampalatayanan ko, inaasahan ko, at iniibig kong higit sa lahat ng bagay, sa pagluhod ko po ng buong kapakumbabaan sa harap ng inyong di matingkalang karangalan, isinasamo ko po sa inyo na ipatawad sa akin ang nangaglalakihang kalapastanganan at kataksilang ginawa ko laban sa inyo. Nakikilala ko po, Diyos na poon, na ako'y di karapat-dapat humarap sa inyo. Dahil dito'y dumudulog po ako sa inyo na aking kinakalasag ang pamamagitan ng inyong masintahing ina at aking ipinagmamakaawa sa kanyang ampunin ako upang aking makamtan ang kapatawaran sa mga salang nagawa ko na akin nang kinapopuotan ng taos sa puso at pinagtitikahan kong di na muling gagawin sa tulong ng inyong mahal na biyaya. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O Mariang Kalinis-linisan, kabanal-banalang Birhen ng Lourdes, sa pagnanais ko pong magawa ng buong paggalang at kaningasan ng loob ang pagsasiyam na ito at umalinsunod sa matamis na anyayang ginawa ninyo sa lahat ng inyong mga anak noong tawagin ninyo ang mapagkumbabang loob na si Bernardita. Nagpapatira pa po ako sa mahal ninyong paanan at aking didinggin at itatao sa loob ang inyong mga sasabihin. Tuloy ipinahayag yaring mga pangailangan at nagmamakaawang inyong kalingain. Huwag po ninyo akong itakwil inang kaibig-ibig, kahimat hindi ako karapat-dapat, lingapin po lamang ninyo ang aking pagsisisi dahil sa aking pinapagdalamhati ang inyong pusong ina at pinapanariwa ang hirap at sakit ng inyong mairuging anak. Dinggin po ninyo ang hibik niyaring mga karaingan at ako'y inyong saklolohan sa buong pagsisiyam na ito sapagkat panata ko ng pakalinisin niyaring kaluluwa sa mga araw na ito upang makamtan alang-alang po sa inyong pamamagitan ang tanging biyayang hinihiling ko sa Diyos na lubos na makapangyarihan. Amen. Kahilingan sa mahal na Birhen ng Lourdes. O Mariang Kalinis-linisan, hinihiling po namin sa inyo ang biyayang ikalalago ng aming pananampalataya at iniaamo po namin ng buong kapakumbabaan sa inyo na inyong ipagkamit ng isang sinag ng ilaw sa langit ang mga nagupiling sa kadiliman ng kasalanan. Palaganapin po ninyo ng lalo't lalo ang kaharian ng Diyos. Ilayo sa amin ang tanang maling aral at gawin po ninyo na ang bansang Pilipinas at lalo na ang lungsod na ito ay huwag paraya sa mga malasong turo ng mga kaaway ng Diyos at mga alagad ng impyerno, bagkus ngaling ariin ng mga nananahan dito sa Pilipinas na ang lalo nilang dakilang karangalan ay ang mabuhay sila sa tunay na pananampalataya at sa laging pagkaanib at pagtalima sa banal na simbahan ng Roma hanggang sa huli nilang paghinga. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. panalangin para sa mga may sakit. O kaibig-ibig na Birhen ng Lourdes, Ina ng Diyos at Ina namin, dumudulog kami sa iyong masintahing pusong punong-puno ng pighati
at tumatagistis ang mga luha sa mga mata dito sa kapait-paitang sandali ng pagkakasakit upang hilingin sa iyo na ilawit sa amin ang mga kamay mo na punong-puno ng kayamanan ng iyong anak. Di man karapat dapat kaming dinggin dahil sa aming mga kasalanan, ngunit alalahanin mo po ang sasabihin ko sa iyo na kasama ko ang iyong abang alipin na si San Bernardo na kailan may walang nakapagsabi na ang bawat dumulog sa iyo ay pinabayaan mo. Inang mawaing, inang kagaling-galingan, inang katamis-tamisan, yayamang ang Diyos ay gumaganap dahil sa pamamagitan mo ng walang bilang na pagpapala sa mga may sakit doon sa kamahal-mahalang yungib na mapaghimala sa Lourdes. Dinggin mo ang aming kahilingan para sa mga may sakit. Kamtanawa namin sa iyong anak na si Jesus ang ninanasang kagalingan kung siyang lalong kapurihan ng Diyos, lalo tikit kung makamtanawa naming lahat ang tawad ng aming mga kasalanan, makapagtiis at maiayon ang loob sa mga tiisin, lalong-lalo sa lahat ang isang dakilang pagsinta na di magmamaliw sa amin Diyos na nalilihim sa amin sa banal na sakramento sa altar. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. mapag-aliw sa mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. panalangin kay Santa Bernardita. O Santa Bernardita, gaanong galak ang naguumapaw sa iyong kaluluwa nang sa kauna-unahang pagkakataon ay iyong mamalas ang kahanga-hanga at kahali-halinang pagpapakita sa iyo ni Mariang Kalinis-Linisan. Buong pitagan kang nagkurus at buong galang mong sinambit ang Aba Ginoong Maria sa harap ng Ina ng Diyos. Gaanong kasiyahan ang iyong madarama kung makita mo kaming kasama-sama ng Birheng Maria sa pagdarasal ng walhati sa Ama. O Santa Bernardita, kami nagagalak sa iyong mabuting kapalaran at kaligayahan. Ikinagagalak naming gunitain ang kauna-unahang pagpapakita sa iyo ng mahal na Birhen. Alang-alang sa kagalakang nadama mo, alang-alang sa malaking tuwang nag-uumapaw sa iyong puso, isinasamo namin na ipagkaloob mo ang biyayang mahalin si Jesus at si Maria. Ituro mo sa amin ang wastong pagrorosaryo at kami aliwin mo ngayon at marapating pakamtan sa amin ang biyayang ipinagmamakaawa namin sa pagsisiyam na ito. Amen. Pangwakas na panalangin. Kalinis-linis ang Birhen at aking ina, alang-alang sa malaking pag-ibig na ipinakita po ninyo sa mga tao, niyaong marapati ninyong kayo'y pakita doon sa isang bagol na yungib upang maturuan ang mapalad na batang si Bernardita. Ipinagmamakaawa ko po sa inyo na mangyaring aluwin niya ring aking puso ng makapangyarihan ninyong tulong at mga pagpapala. At yamang nabalon po ninyo, Birhen, doon sa yungib ng Lourdes, yaong masaganang bukal ng malinaw at mapagpagaling na tubig. Sa sakit na dinaramdam ng katawan, ibuhos po naman ninyo sa akong kaluluwa ang katamis-tamisan at mapagpalagong tubig ng biyaya na ikapawi niya ring uhaw ko sa mga bagay na nauukol sa lupa at ikalinis ng aking kaluluwa upang maging marapat sa kaluwalhatian doon sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod kami sa pag-asa at pagtagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay.
Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Beato Jose Maria ng Maynila, Ipanalangin mo kami. binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria at naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat na magkamit sa pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong sa unang-una, ngayon at pakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
sa panahong igang ang lupa, sa panahon ng naisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahag ng Panginoon, kung bayan ngayon'y natitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Anak. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumain niyo rin. So magandang gabi ho sa inyo mga kapatid, especially yung mga nanonood ho sa kanilang bahay. Sa ating mga panalangin at pasasalamat, isama natin yung mga, ang dami ho nating ipagdadasal. Kaya sa misang ito, patid ng Diyos, kahit malayo kayo, wala kayo dito sa simbahan, ang mga puso natin. Kaya sana may katapatan, with sincerity, sana po ay sa paghingi natin ng panalangin o pasasalamat ay mapagsisihan din natin ang nagawa nating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kaburihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka
kapilingan, ikaw nangaluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay maparatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan
o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarunan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong binana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. At marami pang ibang binanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan, bayang ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos na may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So kanina ay nakita ko sa news, ang laki ng kaso natin, nasa more than 19,000. Ito na yung pinakamalaking kaso. At sana po ay patuloy ho tayong magdadasal at ganoon din naman ho, mag-iingat tayo. Huwag ho nating babaliwalain ang mga
ang mga ginagawa natin sa buhay. No? Mag-ingat tayo kasi pamilya po ang nadadamay. Pamilya po ang naapektuhan. Madami hong kawawang tao, kaya patuloy tayo na mag-iingat at talagang kahawak sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. So ngayon ho, alam niyo ng mga nakaraang araw, o noong una pa, di ba nagkakaroon ng climate change? At ito ay ipinupukon natin. Sino ba nagpapalabas ito? Ang sabi natin, ay siyempre ang gumagawa nito ay mga scientists. Pero itong mga nakaraang linggo, napansin natin na sobra yung climate change na nangyayari sa atin. Alam nyo, libu-libong hektarya na ho yung nasunog sa ibang bansa, sa Amerika, sa California, ganoon din ho sa Europe, sa Russia. Sa Europe din ho ay may tagtuyot, tapos meron naman tagbaha. Sa Germany, yung nangyari ho, ang dami hong namatay doon. Sa Turkey, ang dami hong nangyayari. Na sinasabi natin, nagiging aware tayo na totoo naman yun ho yung kasabihan na sinasabi na God forgives, always forgives, man sometimes forgives, but nature never forgives. Kapag inabuso natin ang nature, ay talagang babalik ho sa ating lahat yan. At tayo nagiging aware lahat ngayon. Noong isang araw, napanood ko din sa India, meron silang filter, binili nila. Kasi masyadong smog sa kanila, napakadami ho yung maitim sa ulat na sanhi ho yun ng mga sasakyan, mga factory o yung mga sinusunog. Kaya bumili sila ng filter, nakakalagang ano nga yun $3 million yata ang bili ng mga ng Indian doon. At yun ay finifilter nila yung hangin. Nagiging aware na sila. At marami nang ipinagbawal. At last year naalala ko din na sobra yung air pollution. Pero kumbaga nung nagkaroon ho ng pandemic, dahil doon maraming lockdown, ay nabawasan ho. Kumbaga yung nalinis. At ngayon ay nakatutok din ho tayo sa environment, no? Sa kalikasan, na dapat ho ay kahit papano ay meron tayong concern, mamahalin natin. Pero tinatawag tayong air pollution, water pollution, soil pollution, ang dami na ho. At dito nga ho sa Tagaytay, nako, yung mga marami ho magpipinya. Kahit hindi magpipinya, nilalaso ng lupa para mamatay daw ang damo. Pero sabi nga ho ng isang agriculturist, nakausap ko sa South Cotabato, nang pumunta kami doon, yung lason na yan ay binibigay natin para pampatay sa mga damo, mananatiling lason yan. Hindi na ho mawawala doon. At yun ay kontra natura. No, kontra natura, sabi nga ni Father Mateo. At least kahit ito paano nakakaroon tayo ng concern. Pero sana ho, balingan din natin kung merong kailangan ho natin ng tubig, kailangan natin ng lupa, kailangan ng malinis na hangin. Pero, sa kabilang parte naman, merong tinatawag na moral pollution. Malinis nga ho, lahat. Pero ang damdamin naman ay madumi. Ito ho yung sinasabi ni Jesus. Mahaba yung introduction ko. Pero ito yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Kasi nga ho, itong mga Pariseo, mga eskriba, tinitira yung mga alagad ni Jesus. At tapos, sinabi nila kay Jesus. At yun nga ang sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ay mapagpaimbabaw. Ano? Gaya na nasusulat, paggalang na handog sa akin ng bayan, ko'y paimbabaw lamang. Ang sinasabi ni Jesus dito, magaling lamang sila sa panglabas, no, ng mga pakitang tao. Pero ang puso nila ay hindi makadiyos. Magaling lamang sila sa yung mga bagay-bagay na nakikita, pero sa loob nila ay hindi sila tapat na naniniwala sa Diyos. Dito ho sa ating buhay, ganun din naman ho marami ho sa ating mga Katoliko din, hindi ko naman ho tinitira. Pero tinasama-sama ho tayong may pagkukulang. Sabihin natin yung mga naglilikod sa simbahan o yung mga nasimba, gusto palagi makasimba, okay naman ho yun. Bakit walang misa? Bakit ganun-ganon? Pero kung titingnan natin, gusto nila yung misa.
Pero ano yung nasa puso nila? Hindi ko naman ginajudge, pero marami sa atin. Gusto magpasa sa simbahan. Gusto maging lay minister. Lahat, collectors, lahat. Ito naman ay pangkalahatan, no? Pangkalahatan. Pero minsan, kung paano ho tayo manghusga ng tao, ay gano'n na lang. No? Kung paano ho, hindi wala hong hindi ho connected yung ating pagpupuri sa Diyos at saka yung nasa sa puso natin. Importante ho yun na sinabi nga sa second reading, kung lahat ng mga panalangin natin hanggang panalangin natin at hindi natin isinasagawa, ay wala din pong kabuluhan. Kaya't lahat palagi ho nating tatandaan ay mahalaga yung ginagawa natin. Especially kung ito ho ay nanggagaling sa puso. Kailangan ho nating lahat yan. Even yung pagpupuri sa Diyos. Kasi pag ikaw ay kumakanta kahit sa loob ng simbahan, na boses mo lang ang ginagamit mo at hindi mo sinasamahan ng puso, hindi ho magandang pakinggan. Pero yung pag-awit sa Diyos na galing sa puso, kahit sintunado yan, iba yung dating. Kasi nanggagaling sa puso. Yung mga taong tunay na kausap, simpleng tao, hindi matalino, pero honest, yung sincerity nila'y naroroon, masarap hong kausap. Pero kahit anong talino, anong yaman ang kausap mo, pero kung ito ay nagbubuhat sila na bangko, wala hong kwentang kausap. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, no, ang dami nating mga daladalahin sa buhay, iniisip sa buhay, nag-aalala tayo, baka tayo, gano'n na naman, pero nandiyan ho palagi ang Diyos. Hindi ho niya tayo pababayaan. Sa Diyos lang, sana, kung lalapit ka sa Kanya, ay meron kang sinseridad ng puso. Kung pupurihin mo ang ngalan ni Jesus, sana ho ay galing sa puso. Kung magpapatawad ka, sana ho galing sa puso. Kung meron kang ipinagdadasal, sino man, lahat mang yan, sana din po ay galing sa puso. At lahat sana ho na gagawin natin, especially kapag kabutihan, sana ho ay galing sa puso natin. So mga kapatid, patuloy pa rin ho ang ating pagdadasal, no? Na tayong lahat ay maging karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. At tayong lahat ay matatawag na anak ng Diyos kung ang narinig natin na pahayag ng Panginoon ay isinasabuhay natin. Sabay-sabay ho nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang para rito tuhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padilisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin, ang ating po sasagot. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos
di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwinan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan na iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkainibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob na iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihang tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisaawit ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunintain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at hinaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Reynaldo naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa mga apostol at ang lahat ng mga banal na numuhay dito sa daigdig na hulugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay. Ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay po nating ipanalangin lahat po ng mga may sakit. O kaibig-ibig na Birhen ng Lourdes, Ina ng Diyos at Ina namin, dumudulog kami sa iyong masintahing puso, punong-puno ng pigati, at tumatagistis ang mga luha sa mga mata. Dito sa kapait-paitang sandali ng pagkakasakit, upang hilingin sa iyo na ilawit sa amin ang mga kamay mo na punong-puno ng kaymana na iyong anak. Di man karapat-dapat kaming dinggin dahil sa aming mga kasalanan, ngunit alalahanin mo po ang sasabihin ko sa iyo. Nakasama ko ang iyong abang alipin na si San Bernardo, na kailan may walang nakapagsabi na ang bawat dumulog sa iyo ay pinabayaan mo. Inang mawain, inang kagaling-galingan, inang katamis-tamisan. Yayamang ang Diyos ay gumaganap dahil sa pamamagitan mo ng walang bilang na pagpapala sa mga may sakit doon sa kamalmahalang yungib na mapaghimala sa Lourdes. Dinggin mo ang aming kahilingan para sa mga may sakit. Kamtanawa namin sa iyong anak na si Jesus ang ninanasang kagalingan kung siyang lalong kapurihan ng Diyos. Lalo't higit kumakamtanawa naming lahat ang tawad ng aming mga kasalanan. Makapagtiis at may aayon ng loob sa mga tiisin, lalong-lalo sa lahat ang isang dakilang pagsinta na di magmamaliw sa aming Diyos, na nalilihim sa amin sa banal na sakramento sa altar. Amen. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. mapag-aliw sa mga nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Sama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na yung ating misa, umayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa'yo, Birhen ng Lourdes, nais naming magmahal, kaya't naliliklod sa harap ng iyong altar. Ina, sa'yo'y maasa na laging kalingan, pagkat ang kaligtasan tiyak hanggang sanlang. Sa oras ng kamatayan, kami bendisyonan, at sana'y pangunahan sa tunay na bayan.